Hi people! Ngayong araw nga pala, samahan niyo ako magpa-print ng mga kailangan ko. Bala ko nga pala sana maghanap ng trabaho ngayon dahil nga huminto ako sa pag-aaral. Nag-search na nga rin pala ako sa Google kung ano-ano mga kailangan kukunin para magkaroon din ako ng ideya. Kaya ngayon pumunta kami dito sa paprintan malapit sa barangay dahil dito lang meron paprintan. Nung una nga habang kinakausap ko si ate dyan, napansin ko ang sungit-sungit niya. Paano ba naman kasi may pinaprint din akong ID, then pinapaabot ko sa kanya, then sabi niya, dyan mo na lang ilagay. Like ang sungit-sungit niya, tapos pataray pa siya kung tumingin sa akin. Pero hindi ko na lang siya pinansin, baka bad mood lang talaga siya. Sobrang dami ko nga ditong pinaprint, kaya ayan, naghihintay muna kami. Hindi naman ganun katagalan nung inintay namin, tapos eto na nga, ganito na nga kakapal. Pagkatapos nga namin magpaprint, eto miretso na kami sa barangay hall para kumuha ako ng first time job seeker. Para pala sa mga first time na maghahanap ng trabaho katulad ko, ire-recommend ko lang sa inyo na unahin nyo munang mag-apply ng mga trabaho at bago kayo kumuha ng first time job seeker. Paano ba naman kasi hanggang ngayon wala pa akong nahanap ng trabaho, and yun na nga nalaman ko na may expiration yung first time job seeker, 1 taon lang. Kaya dapat unahin nyo munang maghanap ng trabaho at mag-apply bago kayo kumuha ng first time job seeker. Dahil first time ko nga lang sa ganto, wala akong ideya na kailangan pala maghanap ka muna ng trabaho bago kumuha ng first time job seeker. Nung kinagabihan niya, nag-aya yung BF ko dito na lumabas kami at kumain. Kung mapapansin nyo nga, sarado na yung palengke dito dahil 8:00 pa lang nag-aasikaso na sila para magsarado. Anong kakainin ba? Pandesal. Pandesal. Ano nga? Pandesal nga. Ba't pandesal? Ano nga? Wala lang. Mga ilang minuto nga nandito na kami sa Zaimonity. Dito kami bumibili ng mga juice ko fries or mga buy one take one na burger, ganon. Marami nga pala silang iba't ibang pagkain dito na nasa menu nila, kaya marami kang pagpipilian. And hindi lang pagkain meron sila, meron din silang mga milk tea, ganon. Meron din pala sila ditong waiting area, kaya kung gusto mo intayin yung order mo o gusto mo magpahinga saglit habang niluluto yung order mo, makakaupo ka. Ano sasabihin mo? Wala sasabihin. Wala sasabihin. May dad, may sasabihin ka. Wala akong sabihin. Salita ka. Ano sabihin ko? Memories na. Ganyan na lang natin. Habang nag-iintay nga kami sa isa pa naming order, kinukupitan ko pa siya dito ng french fries nang hindi niya napapansin. Wala ah. Ikaw lang kumakain din eh. Tapos biglang umonte. Oo, hindi ako yung kumakain ako. Hindi na. Umonte talaga. Ako kumukha lang ako dito sa akin. Pagkatapos nga nun, lumipat na kami sa kabila para pumili ng milk tea. Anong oras na? Patay tayo dyan. Hindi mo ba kumakain? Hindi mo ba kumakain? Winom ka mag-isa mo. Di mo kumakain. May pagka-shy type kasi itong BF ko, kaya ayun, pinapagtripan ko sa public minsan. Talagang ayaw niya guys. All A lang po. Ayun na. Ito guys. Wala ka. Mayos ka, dali na. Ayaw mo akong saluhan sa isang Diyos. Ayaw mo akong saluhan sa isang Diyos ah. Alala po. Ganon. May takip pa. Talaga pala. Dali na.
Ano? Hindi nakita sa video. Ulit. Balik. Sobrang dami ang bumibili dito kanina kaya parang nahihiya na siya sa sarili niya dahil kasama niya ako at ang ingay ko din kasi. Hindi ko alam baka kinakahiya na ako nitong BF ko. Matapos nga na mahabang pila sa wakas nakapag-order na din siya. Wow! Yum. Tagyan mo sarili mo. Ayunin mo naman sa pagkain. Yan yung guys, wala nung likod. Harap lang nga pala ng milk tea yan itong barangay kaya may upuan dito and gusto ko nga sana mag-video dito kasi sobrang dilim kaya ayan yung naisipan namin, nagmukha tuloy kaming multo dahil nga maraming bumibili doon matagal din gawin yung sa amin kasi inuuna yung mga nauna para nga hindi kami mainip pumupunta kami dito sa harap ng clubhouse dahil may upuan dito then tatawagin naman kami kapag meron na yung order namin. Pagkatapos nga namin magchikahan ayun na nga nagawa na nga yung milk tea namin. Ang lagi nga naming ino-order kapag mag-order kami ay coffee jelly kasi favorite ko to. Be! Natatay na ako. Para gusto mo takbo. Natatay na nga yung tao, tapos papatakbuhin mo pa. Oo, para maalog-alog. May in and out. In, tas out. Yo, In, tas out. gawain mo kasi yun. Ipapalabas na tapos ipapasok. Di ko nagawain yan. Gawain mo yan. Tuloy na ako. Good. Kinabukasan nga pumunta na ako ng computer shop para magpa-print para nga hindi malaki yung gastos ko kapag magko-computer ako. Ang ginawa ko na lang ay sa Canvas na lang ako gumawa ng resume. Kagabi gumawa ako ng resume sa Canvas tapos kinaumagaan papaprint na lang. Pagka uwi ko nga nag-crave ako sa pinanood ko sa TikTok kaya susubukan kong gayahin. Unang-una pala tinimpla ko nga pala muna dito yung gatas. Sunod naman binuksan ko dito yung Century tuna. Mas okay kasi kung ipe-prepared mo na lahat ng mga kakailanganin mo bago ka mag-start magluto. Bali, bumili lang ako dito ng maliit na Eden cheese para makatipid lang tayo. Inislice ko na nga rin pala tong Eden. Then pagkatapos na nagpakulo na ako ng tubig at nilagay ko na din itong noodles. And dalawa nga pala yung binili ko dyan na noodles. Tapos flavor niyan is calamansi. Depende naman na yun sa inyo kung anong gusto nyong flavor, kung calamansi or original. Pag calamansi pala ang binili nyo medyo maasim-asim na medyo cheesy siya. Pagkatapos nga nun, eto na lahat ng na-prepared ko. Okay na yung noodles, andito na rin yung cheese, onion, garlic, may Century din at meron na rin na timpla na gatas. Depende na sa inyo yun kung fresh na gatas. Nag-add na nga rin pala ako dito ng burger patty kasi merong natira kagabi. Inuna ko na nga pala dito gisayin yung sibuyas tapos yung garlic para lumabas na yung aroma niya. Pagkatapos nga nun, sinunod ko na tong burger patty. Depende na yun sa inyo kung anong gusto nyo, kung lalagyan nyo pa ng ham or kung ano mang masasarap na gusto nyo. Sinunod ko na nga pala dito yung tuna tapos yung milk. Depende na nga pala sa inyo kung sasalain nyo pa yung sabaw ng tuna o hindi. Pero ako kasi hindi ko na dito tinanggal yung sabaw ng tuna kasi papasok rin naman yan sa noodles at sisip-sipin yun. Ire-recommend ko nga lang pala na wag nyo masyadong lutuin yung pancit canton kapag ganito yung style ng luto. Pagluto na kasi yung pancit canton tapos niluto na ulit na may sauce mangyayari niyan malalata to ng sobra. Pagkatapos ko nga pakuluan sinunod ko na dito yung mga pampalasa ng pancit canton. Dapat pala habang pinapakuluan ko yung sauce nilagay ko na rin yung cheese para matunaw. Medyo may katagalan rin pala matunaw yung Eden cheese. Pero ayan na nga, wala na tayong magagawa. Nilagay ko na pala dito yung cheese. Bale, ito na yung huling-huling process na magagawin natin. After nun, halo-halo lang hanggat sa matunaw yung cheese natin.